Amen. Thank you for that wonderful song. So tonight I am to introduce our speaker. We are so blessed to have him, and we thank God for giving him time to be with us. Our speaker, he has served the denomination for 35 years and had his early retirement at the age of 61 as the Associate Publishing Director of North Philippine Union Mission, and his last 20 years as Director of the Literature Ministry Seminary, which is the training institution of NPUM for literature evangelists and publishing leaders. From 2006 up to the present, his retirement years was spent conducting 9 Sabbath seminars on stewardship, reaching more than 60 churches. I haven't met Pastor personally yet, but what uh, I met him online when I attended one of the group that I also belong to, which he was a speaker, and I was so enlightened and blessed. So one time I had to contact him and ask if he can be our speaker, and he was so gracious to give us time and even hold a series for us. So I know we will all be blessed by his series. So let's give him our undivided time. The man God chose to break his bread for us, Pastor Ruiz Vicente. Shalom sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sinasabi sa awit 106, unang talata, O magpasalamat tayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay natili magpakailanman. Salamat po sa inyong paanyaya. Tinuturing kong isang malaking pribilehiyo ito na makasama ninyo sa inyong vesper service. Salamat sa Zoom at ito ay posible. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na makapaglingkod ako sa mga Filipino churches diyan sa Amerika. Nakapag-week of prayer na rin ako sa New York. At sa kasalukuyan ay magtatatlong taon na ang weekly Bible study po sa Fresno, California. Ito ay Biyernes dito ng umaga, sa kanila ay Huwebes ng gabi. Ito ay nagpasimula sa isang paanyaya lamang din. Ngunit request nila na kunin ko ang isa sa dalawa nilang weekly Bible study. Kaya hanggang ngayon, ang aming pong pinag-aaralan doon ay ang Sabbath School lesson. Paminsan-minsan, gaya ngayon, ay naimbitahan ako magsalita na hindi isang seminar. Kapag walang paksang hinihingi, stewardship pa rin ang aking tinatalakay. Sa tagal ng panahon ay naipon ang mga sermon sa isang file folder. Kaya ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang unang-unang sermon dun sa folder na yun. Tayo muna manalangin. Ang ating panalangin ay hinalaw ko mula sa awit 86, talatang 11 at 12. Ama namin, ang kalooban mo po'y ituro sa amin. At ang tapat na puso namin, ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim, o Panginoong Diyos. Buong puso'y laan, pupurihin kayo magpakailanman, at ihahayag namin ang inyong kadakilaan. Sa ngalan ng inyong anak. Amen. Amen. Madadala mo
ito. Madalas nating marinig na wala kang madadala kapag ikaw ay namatay na. Totoo naman ito sa lahat ng material na bagay. Ngunit may espiritual na paraan ang Biblia na madadala mo. Ang ating talata ay nasa Lucas 12. Pamilyar kayo dito. Ito yung mayamang lalaki. At ang nasa screen ay mula sa New Living Translation. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Sa katunayan, ay umaapaw ang kanyang mga kamalig. Kaya't sinabi niya, alam ko na, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. May sapat ng mapag-iimbakan ako ng lahat. At ako'y mauupo, sasabihin sa sarili, kaibigan, ikaw ay sapat na ang naitabi para sa taong darating. Relax ka na lang, kumain, uminom, at magpakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, ikaw nahangal, mamamatay ka ngayong gabi, at sino ang kukuha ng lahat na ito? Oo, isang hangal ang taong nag-iimbak ng yaman sa lupa, ngunit walang mahalagang relasyon sa Diyos. Ano mang kayamanan meron tayo, pag-aari, talento, posisyon, ay walang masyadong halaga kung wala tayong mayamang relasyon sa Diyos. Yan ang unang leksyon natin mula sa mga talatang ito. Alam naman natin na mas mahalaga ang relasyon sa Diyos sapagkat diyan nakasalalay ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng relasyon sa Diyos. Hindi yung pagiging kaanib ng isang iglesia o yung sumusunod lang basta sa mga kautusan niya. Makikita natin yan maya-maya. Kaya nga, ang susing katanungan ay, sino ang magmamay-ari ng lahat na iyong inihanda? Iiwanan mo yun eh. Ang pagmamay-ari ay nagpapahiwatig ng dalawang bagay. Una, pagtataglay o paghahawak. Hindi kailangang aktwal na sa kamay, kundi basta't kinikilalang ikaw ang may-ari. Halimbawa, may pera ka sa bangko, hindi mo naman hawak-hawak yan, pero sa iyo yun. Yun ang unang ibig sabihin ng pagmamay-ari, possession. Ikalawa ay pamamahala. Meron kang kapasyahan sa mga bagay na ito. Gaya ng paggamit dito sa anumang paraang legal na gusto mo at sa anumang oras. So, mahalaga yan, control. Ang pagkilala ng pagmamay-ari. Ang pagmamay-ari ay nakadepende sa pagkilala ng iba sa karapatan ng pagmamay-ari. Narito ang mga halimbawa ng walang pagkilala. Sapagkat pag hindi kinilala ang iyong pag-aari, paano mangyayari? So, ang unang halimbawa ay ang mga nananalakay na army. Hindi tumatanggap sa pagmamay-ari ng iba. Sundalo yan, army yan, lulusubin ng isang bansa, anong kapangyarihan mo na tumanggi pag kinuha nila? Hindi na kikilalanin. At tayo, mga Pilipino, kitang-kita ito nung panahon ng Hapon. Makikita rin ito sa digmaan sa Biblia. Ayon sa Bilang, Kapitulo 31, 9 at 11, sinasabi ron, at binihag ng mga anak ng Israel ang mga babae sa Midian at ang kanilang mga bata, ang lahat ng kanilang mga hayop at mga kawan,
at ang lahat ng kanilang ari-arian, kanilang sinamsam, kanilang dinala, lahat ng kanilang nakuha, at lahat ng kanilang nasamsam, maging tao o hayop. So, yan ang unang pagkilala o hindi pagkilala. Ikalawa, ang mga magnanakaw, hindi rin kumikilala ng pagmamayari. Kukunin lang nila basta yan. Ah, nalalaman mo o hindi mo nalalaman, basta't kukunin nila. Minsan harap-harapan. Basta na lang kukunin. Ano ba ang dahilan na sa Malakias 3:8 ay sinasabi ng Diyos na nakawan ba ninyo ba ng tao ang Diyos? Gayunman ninanakawan ninyo ako. Kahit inyong sinasabi, paano naman namin ka ninanakawan? Anong sagot ng Panginoon? Sa mga ikapung bahagi at sa mga handog. Bakit ninanakawan siya ng mga bagay nito? Kanino ba kasi ang ikapu at handog? Di ba kanya? Kaya sinasabi nila, nakawan niyo ako. Akin yan. Kuminsan, ang focus lang ay sa ikapu. Walang handog. Nakikita ko yan sa aking pagseseminar. Pag ako'y nag-seminar ng stewardship, yung principles of stewardship, sa unang Sabat ay sinisikap kong maunawaan ang mga pagbibigayan ng mga kapatid. Kaya nagpupunta ako sa kung saan nandun ang mga tithe envelope. At yun, nakikita ko na merong nag-iikapu, walang handog. Meron ding handog lang, walang ikapu. Ang issue sa talatang ito ay ito'y pag-aari ng Diyos. Kaya pagka hindi ibinigay ang ikapu at handog, ninanakawan siya. Bagamat sa isang pag-aaral, sa seminar ay talagang aking ituturo kung ano talaga ang ninanakaw. Hindi naman yung pera. Pero merong talagang ninanakaw sa Diyos. Ang issue ay patungkol sa pagmamayari. Hindi kinikilala, kaya ang tanong ay, ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Ang ikatlo, ang mga gobyerno ay maaaring mag-alis, mag-ilit, sumamsam. Yan ay kapangyarihan ng mga gobyerno. Yan yung sinasabi ng Diyos sa pamagitan ni Samuel nang humingi ang Israel ng hari, taong hari. Hindi nila tiyatanggihan nila ang paghahari ng Diyos. Sabi ng Panginoon, lahat ng ganito gagawin ng gobyerno. Sabi nila, bali wala yan sa amin. Basta't may hari kami, payag kami dyan. Yan. So, yan ang ikatlo na hindi pagkilala ng pagmamayari. Kahit man lang dalawang kapangyarihan ay meron ang mga gobyerno. Ang una, yung walang paghahintulot, zero tolerance. Hindi kinikilala ang pagmamayari ng anumang pag-aaring ginamit sa paggawa, pagdadala at pagtitinda ng pinagbabawal na gamot o droga. Yan. Makikita natin yan na ginagawa dyan sa Amerika, sa Pilipinas din. Sinasamsam. Gayon din, ang hukuman ay maaaring mag-utos na ang mga ari-arian ay hindi may pagbibili ng may-ari. Ang pera ay hindi mawi-withdraw mula sa bangko. Ang tawag dyan ay frozen asset. Kapangyarihan din yan ng gobyerno. At yan ang katayuan ng ilang mga pag-aari ng mga Marcos na hanggang ngayon ay nasa korte. Unti-unting naibabalik kasi natatalo yung kalaban Pero marami pa rin mga asset sila na hindi nila magalaw. Yan ang katunayan ng kapangyarihan ng gobyerno. Meron pa isa. Ito yung tinatawag na common good. Yung para sa ikabubuti ng lahat. Anumang pag-aari na pakikinabangan ng mas nakararami ay kinakailangang
isuko. Ang tawag dito sa English ay eminent domain o kapangyarihan ng gobyerno na kunin ang pribadong ari-arian upang magamit ito sa kapakanan ng pangmadla. Matapos siyempre bigyan ng karampatang babayaran naman. Kaya lang, yung may-ari ay hindi niya masasabi kung magkanong halaga. Ang magdi-decide ay ang gobyerno. Iyan ay naranasan na ang aking pamilya. Nung bago magdigma, yung aming tinayo, ng aming magulang na tinayo na bahay sa isang lote, ay nasagasaan ng expansion ng kalsada. Pinalaki yung kalsada kasi magiging main road yun, ay nasagasaan. Kaya binayaran sila. Nawala yung bahay. Yan ang kapangyarihan. At hindi lang yan, may dalawa pang yung power of taxation, yung police power. Yan ang mga halimbawa ng gobyerno. Ang ikaapat ay ang kamatayan. Ang kamatayan ay nagdadala sa pagmamayari sa isang biglaan at di may iwasang katapusan. Merong kwento tungkol kay Alexander the Great. Meron siyang 3 tagubilin sa kanyang 4 na general bago siya mamatay. Ang una, ang mga magpapasa ng kanyang kabaong ay ang pinakamagagaling na doktor. Ikalawa, ang mga kayamanang naipon, nasamsam sa digmaan, pera, ginto, mamahaling bato at iba pa, ay ikakalat sa daang patungo sa kanyang libingan. At ang ikatlo, ang kanyang mga kamay ay malayang nakalawit sa labas ng kabaong para makita ng lahat. So nagulat yung mga general, yung 4 ng general. Bakit? Sabi nila. Ang sagot niya rin sa ikatlo ay, ang paliwanag niya, upang makita ng tao na wala akong daladala sa libingan. So yun ang sinasabi ng talata natin kanina. Sinabi ng Diyos doon sa taong mayaman pero angal. Kaya nga, ang pagmamay-ari sa lupang ito'y may kondisyon o pasubali. Kahit man itong 4 na nabanggit natin. Ano ang susing katotohanan? Mayaman nga, ngunit hangal. Merong nakikinig sa akin, sabi niya, hindi baling hangal basta't mayaman. Sabi niya ganun. Maganda nga naman yung mayaman. No? Pero bakit ka makukontento sa ganung kalagayan? Yung pagiging hangal. Kung maaari ka namang maging mayaman at matalino pa rin. Gaya ng kay Abraham at si Job. Mga mayaman yan, pero matatalino. Bakit ba tinawag na hangal ang lalaki sa kwentong binasa natin? Ito ang dahilan. Hindi niya kinikilala kung sino talaga ang may-ari ng mga bukiring sinakan niya o ng masasaganang bunga ito. Hindi ang pag-aari ang problema. Kasi ito ang tungkol sa pagiging tiwala. Kung walang ipahahawak sa iyo na yaman na magagamit, hindi ka katiwala. Ang pagiging katiwala ng Diyos ay pagpapahawak ng pag-aari ng Diyos. Papayamanin ka niya, katulad kay Abraham, katulad kay Job. Kung walang hinahawakan, paano magiging isang katiwala? So, ano talaga ang problema? Ang problema ay ang saloobin tungkol sa pag-aari. Yun ang problema. Kung itinuturing ng tao na siya ang may-ari, kung gayon, siya ay maging tunay na talunan. Bakit? Dahil hindi niya mapapanatiling permanente
ang kontrol sa kanyang pag-aari. Sa bandang huli, mapapasakamay ito ng iba, gaya ng apat na katayo ang nakita natin kanina. Kung kikilalanin ng tao ang Diyos bilang may-ari, kung gayon, ang pakinabang ay walang hanggan. Una, ang kalamangan ng patuloy na direksyon sa pamamahala ng kanilang yaman sa pamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa may-ari. Ang tanda ng tunay na pagiging katiwala ay ang isang patuloy na konsultasyon sa may-ari. Ang tanong ay, ginagawa ba natin ito? Tayo na tinatanggap ang pagiging katiwala, ginagawa ba natin ito tuwing may gusto tayong bilhin? Kailangan nga, ngunit sobrang mga mahal na bagay. Yan, minsan ang binibili natin. Kahit na meron namang mas mura at maayos pa rin. Bakit ba bumibili ng sasakyang 2 milyong piso ang halaga? Bagaman meron namang katulad na modelong nagkakahalaga lang ng 500,000. Bakit? Kasi ang karaniwang dahilan ng pagbibili ng mamahaling bagay ay ito'y paraan ng pagpapakita sa tao ng yaman. Display, hindi naman talagang kanya. Ayon sa early writings, wala nang pakinabang ang mga bahay at lupa sa mga banal na panahon ng kabagabagan dahil kinakailangan na nilang tumakas mula sa napagalit na mga tao at sa panahong iyon ang kanilang mga pag-aari ay hindi na may pagbibili para isulong ang layunin ng kasalukuyang katotohanan. Baliwala na. Sinasabi pa nga ni Ellen White na itong mga yaman na ito ay magiging parang mga bundok na dudurog sa kanila. Pagpatuloy natin ang basa. Ipinakita sa akin na kalooban ng Diyos na ang mabanal ay dapat makawala sa bawat sagabal bago dumating ang panahon ng kabagabagan at gumawa ng isang tipan sa Diyos sa pamamagitan ng handog. Napansin niyo yun? Sa pamamagitan ng handog o hain sa panahon nila. Ngayon sa atin ay offering. Ay makikipagtipan tayo sa Diyos. At alam natin na ang ibig sabihin ng tipan ay relasyon. Sinasabi rin sa sulat ni Ellen White na sasabihin niya sa mga tapat na katiwala kung kailan nila ididispatcha ang mga pag-aaring ito habang magagamit pa sa kaharian ng Diyos sa lupa sa kawain niya. Okay. Ikalawa na benepisyo. Tinatamasa ang kalayaan ng pagdidepende. Parang oxymoron ito eh. Freedom of dependence. Nakadepende ka pero ikaw malaya. Oxymoron yan. May mga tumatawag dito na pamumuhay na walang stress. Yun. Yun ang freedom. Wala kang stress sa buhay. Parang bata. Ang bata ay hindi nababalisa tungkol sa pananalapi. Nakadepende sila sa magulang. Wala silang problema dyan. Ganyan din ito. Tayo mga anak ng Diyos, nakadepende tayo sa Kanya, wala tayo dapat problema. Hindi ba sabi sa salita ng Diyos na Kanya ang ating mga pangangailangan sa buhay. Yun ang dependence natin sa Kanya. At pangako niyan, ibibigay niyan. Kaya punta tayo sa ikatlo. Madadala niya ang Kanyang pag-aari sa pamamagitan ng pag-iimpok ng yaman sa langit sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay. Matthew 6:20.
So hindi material ang pagdadala ng yaman sa langit. Hindi natin madadala kasi yung mga pera dito, yung mga kayamanan dito, hindi kailangan doon. Merong inihanda ang Diyos na mga pangangailangan natin, mga bahay. At pagdating sa bagong langit at bagong lupa, magtatayo pa tayo ng sariling tahanan dito sa lupa. Kaya hindi physical itong pagdadala sa langit. No? Ang sabi sa talatang ito sa Mateo, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang mga kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi makakapasok ni magnanakaw. So ito ang diwa ng ating paksa ngayon. Pag ginamit natin ang yaman para sa sinasabi ng Panginoon na dapat patutunguhan, at least tatlo. Unang-una siyempre, yung mga pangangailangan natin sa buhay. Yun ang pangako niya na ang mga pangangailangan natin sa buhay para patuloy tayong makapaglingkod ay ibibigay niya. Yan ang una. Pero yung labas sa ating pangangailangan ay may dalawa. Gagamitin ito sa pangangailangan ng kanyang gawain sa lupa para isulong ang ebanghelyo. So, ibibigay natin yan sa iglesia sa forma ng ikapu at handog para maisulong ang gawain. Pero meron pa isa. Mababasa niyo ito sa sulat ni Ellen White. Ang pagtulong sa iglesia ay sinasamahan ng isa pa. Ano yun? Pagtulong sa pangangailangan ng kapwa. So ito ang diwa ng ating paksa ngayon. Yan ang paraan para ang yaman sa lupa ay nadadala sa langit. Ang ikaapat na benepisyo, hindi ka mawawalan. Hindi mawawala sa iyo ang hindi sa iyo. Di ba? Logical yan. Pinahawak ka ng pera, hinold up ka. Kanino ba yung perang hawak-hawak mo? Sa iyo? Hindi. Hindi ko may-ari yan. Yan ay pinahahawak lang sa iyo ng Panginoon. Na-hold up ka. Sinong nawalan? Ikaw? Hindi. Hindi sa iyo yun eh. Yun ang principle niyan. Kaya nakakagulat ko minsan yan. No, pagka nawawalan tayo ay masama ang ating loob. No? Halimbawa, ang bahay mo ay sinira ng tornado, ng hurricane. Marami yan sa Florida. Sino talaga ang nasiraan? Kanino ba yung bahay? Yan ang issue. Sinasabi nating madalas na tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos, ang may-ari. Pero sa totoong practice ay hindi. Ako ay mayroong karanasan. Nang ako ay binigyan ng oportunidad ng union na magkaroon ng personal na karanasan, nakabili ako ng Volkswagen Beetle. Ako ang pangpitong may-ari. So imagine nyo na talagang matanda na yung sasakyan. At maraming repair yan. Maraming pagpapalit ng mga gamit, parts, katulad ng kulong. Kailangan mo ng gasolina, pangrehistro, insurance. Malaking pera ang kinakailangan pagka meron kang sasakyan. Ngunit kahit kailanman ay hindi ako nabahala sa mga gastos nito. Lalo na sa pagtaas ng gasolina. Bakit? Kasi driver lang ako. Hindi ako ang may-ari ng kotse. Pinahahawak lang sa akin ng Diyos yan para may magamit ako sa kanyang gawain. Pagka-driver ka lang, problemado ka ba tungkol sa mga pangangailangan ng sasakyan? Hindi, siyempre. Yan ang pagkilala ng pagmamayari. At sapagkat kinikilala ko ang may-ari, ang may-ari ay obligado na ang pangangailangan ng sasakyan. Pagka may diferensya, sabihin ko, Panginoon, may problema, ayaw umandar, dalhin mo sa talyer. Yan. Sa gasolina,
laging full tank. Bumibili lang ako ng konti, hindi full tank, kapagka ina-anticipate ko yung pagbaba ng gasolina. Pero yung full tank yan. Pagka dumating na sa kalahati ng gasolina ang tangke, full tank na. Kasi kinikilala ko ang tunay na may-ari. At bilang pagpapahalaga sa aking panampalatayang ito, hindi ako binibigo ng tunay na may-ari. Maaaring mawala sa kanya ang pananagutan ng pagiging katiwala kasi nawala yung pera hinold up. So, wala ka ng pananagutan doon sa pera. Pero, hinding-hindi ang iyong pagiging katiwala. Bakit? Pag may nawala ka, hindi ba papalitan ng may-ari? Nawala yung pera, na-hold up ka, papalitan niya yan. Nasunog ang bahay, papalitan niya yan. Kailangan yan Pangailangan sa buhay yan. At pangako niya yan. Yan ang benepisyo. Kapag sa pilitang kinuha ang iyong pag-aari, ay wala na ang responsibility mo doon. Ganon din ang pananaw naming mag-asawa sa inutang na pera sa amin. Kapag ka nang hiram ng pera, itinuturing namin itong maaaring hindi na babalik. Kung hindi tinupad ang pangakong magbayad, mananagot siya sa tunay na may-ari. Hindi naman nangangahulugang madali kaming magpautang. Hindi naman. Kasi pananagutan din namin sa may-ari na maging maingat sa pagpapautang. Hindi ba yon papalitan ng tunay na may-ari? Sa aming karanasan, papalitan yan. At kung magpalit ang Panginoon, higit pa ang kapalit. Tayo'y pinagpala ng material na pag-aari sa tatlong pangunahing dahilan. Una, nabanggit ko ito kanina, panustos sa sarili at pamilya. Alam ng Diyos na may pangangailangan tayo gaya ng pagkain, pananamit at tirahan. Sa ibang salita, bilang katuparan ng pangako ng Diyos na ang lahat ng pangangailangan natin ay bibigay niya. Saan ba natin mababasa yan? Sa Matthew 6 pa rin. Matthew 6:25 at 33. Ano sinasabi ron? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong susuot. Yun ang sabi niya. Ngunit, may kondisyon ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Pansinin niyo, yung mga pangangailangan natin sa buhay, dagdag lang yan. Ano ba ang malaki? Yung dagdag o yung dinadagdagan? Siyempre, yung dinadagdagan ang mas malaki. Yung dagdag, kaunti lang yan. Kaya, napakaliit na bagay pa yan na pangangailangan na hindi bibigay ng ating Panginoon. So, karaniwan, sa ating mga manggagawa, salary ang paraan. Paano kung hindi ka nagsesweldo? Katulad ng karanasan namin. Noong ako'y graduate sa PUC 1971, Abril, mga katapusan ng Abril. Tapos ako ay immediately na-hire ng Central Luzon Mission ng May 1, 1971, ganun katulin. Pagkatapos ng mga 10 buwan, binigyan na ako, intern ako noon, binigyan na ako ng sarili kong maliit na distrito sa North Zambales. At pagkatapos ng mga 16 o 18 buwan sa distrito, ako'y humingi ng pribilehyo ng advanced internship program na i-grant ng misyon. Ang ibig sabihin ng advanced internship, babalik ako sa pag-aaral
no? Magiging scholar ako ng division sa masteral. Kaya bumalik kami sa PUC, sabay sa panoon, at upang mag-aral. Binigyan ako habang nag-aaral ng dalawang iglesia na pangangasiwaan. Ang Chinese Church at Arcilla Center. Yan, dalawa. Minsan, isang Miyerkules, Vesper meeting, midweek meeting. Sinisikap pong buhayin ng midweek meeting nila. Pauwi na kami, ay pareho kami pagod. Naiinip kami ron sa bus na papuntang monumento, nakatira kami sa Baisa. Ang tagal, nakakita kami ng nakaparadang jeep. Hindi ko alam, mga kolorum pala. Papuntang monumento, sakay na tayo dito. Sumakay kami doon at na-disgrasya yung jeep. Kami ay na-hospital. Una sa isang hospital na maliit, tapos inipat kami sa sanitarium. Si Mrs. Vicente ay coma for the first week. Comatose ng second week. At isang buwan siya sa ospital. Ang ibig sabihin niyan, may babayaran kami. Sapagkat manggagawa, binayaran ng Central Luzon, siyempre. Ang sharing noon ay 75% sa Central Luzon, 25% sa amin. Ngayon, 90-10 ang sharing. 90 sa organization, 10% sa worker. Maliit pa ang sweldo ko noon, intern pa lang Kaya malaking problema. Nung nagpunta ako sa mission, nag-report ako, tinanong ako ng treasurer, Brother Vicente, magkano ang gusto mong ibawas sa sweldo mo buwan-buwan para mabayaran yung share mo? Alam ko na tatanungin niya Sabi ko sa kanya, Pastor, ikaltas niyo po lahat ang aking sweldo. Nagkwenta na kasi ako Pagka yung share ay maliit lang, ng buwan-buwan lang, abutin ako ng taon. Sabi ko, sige na, bahala ang Panginoon. Ang sabi niya sa akin, paano ka mabubuhay? Paano ka mabubuhay? Kinento ko ito sa aking may bahay. Sabi ng aking may bahay, iniligtas nga niya tayo sa aksidente, bakit papayagan niya tayong mamatay sa gutom? Yun ang sabi niya. At totoo yan, hindi ako nagsweldo ng maraming buwan. Ngunit hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Pangako niyan Matthew 6:31 hanggang 33. Ang ikalawang dahilan, ito ay isang pagsubok. Hindi natin dapat kalimutan na nilagay tayo sa pagsubok sa mundong ito upang malaman kung nababagay tayo sa buhay na hinaharap. Buhay na walang hanggan. Walang makakapasok sa langit na ang karakter ay nabahiran ng nakadidiring batik na magpagkamakasarili. Gaano man kalaki o kahaba ang buhay natin sa lupa, ito'y isang panahon ng pagsubok, probationary period. Ang pagiging katiwala ang ginagamit na panubok kung anong uri ng relasyon meron tayo sa Diyos na may-ari. Relasyong nagpapakita ng katapatan. Sabi sa Councils on Stewardship, kaya't sinusubukan tayo dito ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng pansamantalang pag-aari upang ang paggamit natin ng mga ito'y magpapakita kung pwede tayong pagkatiwalaan ng yamang walang hanggan. Napakalinaw. Ang ikatlo, bilang kinatawan ng langit. Kapag ang mga Kristiyano ay kontrolado ng mga prinsipyo ng kalangitan, mamimigay ang isang kamay habang tumatanggap ang ibang kamay. Ito lang ang makatwiran at mabuting katayuang hinahawakan ng isang Kristiyano
habang kumikita at humahawak ng pera. So yun ang ikatlong purpose kaya binibigyan tayo ng possession. Hindi para sa sarilinin natin yan, kundi parang mga tesorero tayo ng Diyos. Kailangan ng iglesia, tesorero kita, bibigyan ko ang iglesia sa pamagitan mo. Kailangan ng iglesia eh. Hindi lang yun. Nangangailangan ng yung kapitbahay, bibigyan ko yan. Pero tesorero kita, ikaw ang mag-aabot. Yan, heaven's agent, kinatawan ng langit. Karamihan ng ating mga negosyanteng kaanib ay hindi nauunawaan ang katotohanan ito tungkol sa pagiging katiwala. Meron nga nagugulat kapag tinatanong ko kung sino talaga ang may-ari ng kanilang pinatakbong negosyo. Bakit ko sinasabi to? Kasi makikita natin na kapag ang kapatid ay isang negosyante, mayaman yan at makikita mo sa bahay niya, sa sasakyan niya. Ganon. Talagang kung merong mga nagpapasasa sa laki ng pinahawak sa kanila ng Panginoon na hindi nila naiintindihan na binibigyan sila ng opportunity para maging kamay niya sa pagtulong sa gawain ng Diyos at pangangailangan ng kanyang kapwa. Kaya nga, hindi dapat maging mayamang mangmang. Kasi may mga marunong na mayayaman. Nabanggit ko si Abraham. Si Abraham ay napakayaman ng mga alagang hayop, pilak at ginto. At itong si Melchizedek na siyang binigyan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat. At sa panampalataya ni Abraham ay tumalimo, inasahan ang bayan na nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So, may purpose ang pagbibigay ng tao ng yaman sa lupa. Ano ang modern na halimbawa ng mayamang matalino? Sa edad na 16, iniwan ng batang Colgate ang tahanan upang hanapin ang kanyang kapalaran. Nang nagsabi siya doon sa kapitan ng barkong pangkanal, yun ang sasakyan ng araw kung saan siya sumakay, na panukala niyang gumawa ng sabon sa New York City, yung kapitan ay pinayuhan siya. Hindi magtatagal at merong magiging pangunahing tagagawa ng sabon sa New York. Maaaring ikaw ang taong yun. Subalit, huwag mong kalilimutan na ang sabong gagawin mo ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Yun daw sabon na gagawin niya, ibinigay ng Diyos sa kanya. Nakakatuwa ito. Paano ganon? Meron akong nabasa na isang likhang kwento. Likha. Maaaring hindi totoo ito. Isang likhang kwento. Isang ateista raw ang nagmamalaki sa Diyos na siya man ay makalilikha rin. Sige, sabi ng Diyos, lumikha ka. Kaya si ateista ay dumampot ng putik para magpasimulang lumikha. Sabi ng Diyos sa kanya, teka, gumawa ka ng sarili mong putik. Lahat ng nilikha ng tao ay mula sa nilikha ng Diyos. Kaya siya ang may-ari ng lahat. Kaya tama yung kapitan ng barko. Ang sabong gagawin mo ay bigay sa iyo ng Diyos. Ano ang kanyang dapat gawin? Kung ganon, parangalan mo siya sa pamagitan ng pagbabahagi ng kinita mo. Pasimulan mo sa pamagitan ng pag-ikapu ng lahat mong tinatanggap. Paano raw parangalan ng Diyos? Kinikilala na siyang tunay na may-ari sa pamagitan ng pag-iikapu ang bahaging sa Diyos mula sa kinita mo. Lahat ng kinita mo kanya, pero meron siyang porsyon, bahagi
na hinihingi bilang pagkilala mo kung ibibigay mo na siya ang may-ari ng lahat. Naramdaman ni William Colgate ang udyok na mag-ikapo dahil kinilala niya na ang Diyos ang tagabigay ng lahat ng nasa kanya. Hindi lang oportunidad, kundi pa nga ang mga elemento na ginagamit sa paggawa ng kanyang produkto. Napakahalaga nun. Sa unang dolyar na kanyang kinita, nagbayad si Colgate ng 10 centavong ikapo sa Diyos at sa lahat ng mga dolyar na kinita niya pagkatapos noon. Sumunod ay nagbigay siya ng 2 ika-10 sa bawat dolyar at sa wakas 5 ika-10 ng lahat ng kanyang kinita sa gawain ng Diyos. Alam natin ang resulta. Ang pangalang Colgate ay hindi na malilimutan. Pagbibili ng toothpaste, kahit na ibang brand, sabi niya, pabili nga ng Colgate, ganon. Yun ang bunga ng pagpapala ng Diyos sa kanya sapagkat kinilala niya ang Diyos na tunay na may-ari. Nakarinig na ba kayo ng isang Adventistang negosyante na ginawa rin ito? Ako wala pa o narinig. Sa ibang salita, kinuha niyang partner ang Diyos sa kanyang hanap buhay. Yan talaga ang katayuan ng katiwala ng Diyos. Partner siya ng Diyos. Kumusta ka naman, kapatid ko? Ang Diyos ba'y partner mo? Kung gayon, ay madadala mo ang pag-aari sa langit. Tunay nga, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang maninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Dalangin ko, mga minamahal na kapatid, na lahat tayo ay partner ng Diyos sa kanyang gawain sa lupa at magiging bahagi ng kanyang kaharian magpawalang hanggan. Amen.